Hayaan mong ikwento ko sa'yo ang tungkol sa isang lalaking ginawa ang lahat ng tama. Lagi siyang nandyan para sa babaeng gusto niya sa tuwing kailangan siya nito. Napapatawa niya siya. Naaalala niya ang mga bagay na mahalaga rito. Totoo at taos puso ang pagmamalasakit niya sa kanya bilang isang tao. Pero kahit isang salita tungkol sa nararamdaman niya, wala siyang narinig. Ang lalaking yon ay ako. At ang pinakamasakit, hindi ko man lang napansin kung ano ang nangyayari hanggang sa huli na ang lahat. Hanggang sa naka-move on na siya at naiwan akong nagtatanong sa sarili ko, ano ba ang hindi ko nakita? Ano ba ang mali kong nagawa? Ang sagot ay hindi dahil may mali akong ginawa. Ang sagot ay hindi ko naiintindihan kung paano talaga gumagana ang feelings. Hindi ko naiintindihan kung ano talaga ang nagpaparamdam sa isang babae ng sapat na seguridad para sabihin ang matagal na niyang kinikimkim. At iyon mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Ipapakita ko sa iyo ang 7 partikular na bagay na kayang baguhin ng tuluyan ng dynamics sa pagitan mo at ng isang babae. Hanggang sa tumigil na siyang maghintay, tumigil na siyang magpigil, at siya na mismo ang magsabi sa iyo ng tunay niyang nararamdaman. At gusto kong malinaw ang isang bagay bago tayo magsimula. Hindi ito manipulation, hindi ito laro, hindi ito kung anong psychological trick na ginawa para guluhin ang isip niya. Ito ay tungkol lang sa pag-unawa kung paano talaga nabubuo ang damdamin ng tao at kung paano ka kikilos ayon doon sa halip na laban dito. At ang number 3 sa topic na ito, kailangan mong umabot sa number 3 dahil sasabihin ng instinct mo na mali ito, pero hindi. Sa totoo lang, ito ang pinakamahalagang bahagi sa buong listahang ito. Simulan na natin. Bakit hindi siya umaamin kahit may feelings na siya? Bago tayo pumunta sa 7 paraan, kailangan muna nating sagutin ang tanong na malamang nasa isip mo na. Kung may feelings siya, bakit hindi na lang niya sabihin? Naiintindihan ko kung bakit nakakalito yon. Mula sa pananaw mo, parang napakasimple lang. Kung may nararamdaman ka, sasabihin mo, ganito lang naman dapat yon. Pero ito ang hindi talaga naiintindihan ng karamihan sa mga lalaki. Hindi siya nakikipaglaro sa'yo, hindi kanya pinaaasa, hindi rin niya sinusubukang pahirapan ang buhay mo. Ang totoo, natatakot siya. Habang mas lalo kanyang nagugustuhan, mas lalo rin siyang natatakot. Dahil kapag sinabi niya ang nararamdaman niya at hindi mo pala siya gusto sa parehong paraan, hindi lang isang posibleng relasyon ang mawawala sa kanya. Ikaw mismo ang mawawala. Mawawala ang mga usapan ninyo. Mawawala ang samahan ninyo. Mawawala ang pakiramdam ng kung ano ang meron kayo ngayon. At para sa kanya, napakalaking risk yon. Kaya naghihintay siya. Umaasa siyang ikaw ang unang magsasabi. Nagbibigay siya ng mga pahiwatig tapos bigla rin niya itong binabawi. Kinakabahan siya pagkatapos ay bumabawi sa pamamagitan ng pag-arte na parang normal lang ang lahat. Samantalang ikaw naman, iniisip mong wala siyang nararamdaman. Meron, kailangan lang muna niyang maramdaman na ligtas siyang magsabi. At iyon mismo ang ginagawa ng 7 paraang ito. Unti-unti nitong binubuo ang pakiramdam ng seguridad. Hanggang sa dumating ang puntong magiging komportable siyang sabihin ang tunay niyang nararamdaman, nang hindi man lang niya napapansin kung paano ito nangyari. Number 1, huwag laging available. Alam kong ito na ang iniisip mo. Akala ko ba magandang bagay ang laging nandyan para sa kanya? At oo naman, mahalagang maging tunay na supportive. Pero may manipis na linya sa pagitan ng pagiging present at pagiging sobrang laging available hanggang sa maging ganap kang predictable. Ganito rin ang ginawa ko noon. Sa tuwing magte-text ang babaeng gusto ko, halos agad akong nagre-reply sa bawat pagkakataon. Kapag may ipopost siya, magko-comment agad ako. Kapag sinabi niyang bored siya, agad akong mag-aayang lumabas. Lagi lang akong nandyan. Ang hindi ko naintindihan noon, ginagawa kong masyadong madali ang lahat. Walang excitement, walang pagkakataong mapaisip siya. Walang sandaling may tatanong niya sa sarili niya. Nasaan kaya siya? Naiisip kaya niya ako? Kapag palagi kang available, inaalis mo ang espasyong kailangan ng feelings para lumalim. Isipin mo ang sarili mong karanasan. Ang mga taong pinakamatinding naging epekto sa buhay mo, lagi ba silang agad na available sa'yo? Ang pagiging available ay parang dial, hindi simpleng on at off switch. Hindi ibig sabihin nito na magiging malamig ka o hindi mo siya papansinin. Ang ibig sabihin lang nito, tigilan mong maging lalaking ibinabagsak ang lahat ng ginagawa sa sandaling magpakita siya. May sarili kang buhay, may sarili kang mga ginagawa. Minsan dapat late kang magre-reply at minsan totoong busy ka lang. At ang simpleng natural na espasyong iyon ang lumilikha ng paghila na mararamdaman niya kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Kapag nagsimula na siyang magtaka kung nasaan ka, doon niya rin unti-unting mapapansin kung gaano ka pala niya gustong makasama. Number 2, iparamdam mong naiintindihan mo siya, hindi kailangang i-impress siya. At ngayon, way number 2, ito ang bagay na talagang nagpabago ng lahat para sa akin nung tuluyan ko itong naintindihan. Iparamdam mong naiintindihan mo siya, hindi na kailangang i-impress siya. Halos lahat ng lalaking nakilala niya ay sinubukan na siyang i-impress. Sa pamamagitan ng magagandang damit, nakakatawang kwento,
mga achievement, mga bagay na pagmamay-ari nila, mga lugar na napuntahan nila, at mga bagay na kaya nilang gawin. At sa lahat ng iyon, nakaupo lang siya at magalang na nakikinig habang wala naman talaga siyang nararamdaman. Dahil may isang bagay na hindi sinasabi ng karamihan, ang pagiging impressive ay nakakalikha ng paghanga, at maganda ang paghanga. Pero ang paghanga lang ay hindi sapat para mahulog ang loob ng isang tao sa'yo. Ang talagang nagpapalalim ng damdamin ay kapag naramdaman niyang tunay mo siyang nakikita, na naiintindihan mo siya sa paraang hindi nagagawa ng ibang tao, na kapag kausap ka niya, hindi niya kailangang magpanggap o ipaliwanag ang sarili niya para maintindihan mo siya. Naalala ko minsang may kasama akong isang babae, sa halip na subukan kong maging nakakatawa o interesting, nakinig lang talaga ako, totoong nakinig. At nang matapos siyang magsalita, sumagot ako sa paraang ipinakitang naintindihan ko hindi lang ang sinabi niya, kundi pati ang totoong ibig niyang sabihin sa likod ng mga salitang yon. Tumahimik siya sandali, tapos sinabi niya, wala talagang nakikinig ng ganito. Ang sandaling iyon ang mas nakapagpabago ng naramdaman niya para sa akin kaysa sa lahat ng pagkakataong sinubukan kong maging impressive. Kaya tigilan mong subukang maging pinaka-impressive na tao sa silid. Mas piliin mong maging taong nagpaparamdam sa kanya na siya ang pinaka-interesting na tao sa silid. Ang pakiramdam na tunay kang naiintindihan ay isa sa pinakamalalakas na emosyonal na karanasang pwedeng maranasan ng isang tao. At ang pakiramdam na yon, ikaw ang iuugnay niya rito. Number 3, bigyan mo siya ng buo at taos-pusong atensyon, pagkatapos ay bumalik ka sa normal mong buhay. Ito ang sinabi ko sa simula na kailangan mong hintayin. Gusto kong pakinggan mo muna ito hanggang dulo bago sabihin ng instinct mo na mali ito. Dahil ito talaga ang pinaka-epektibong bahagi sa buong listahang ito. Ito yon, bigyan mo siya ng buo, mainit, at walang hating atensyon habang magkasama kayo. Pagkatapos nun, bumalik ka lang sa normal mong buhay. Alam kong may ilan sa inyo ang nag-iisip ngayon. Yun na yon, yan ang sinasabi mong kakaiba. Samahan mo muna ako. Karamihan sa mga lalaki ay dalawang bagay lang ang ginagawa. Una, binibigyan nila ang babae ng walang tigil na atensyon. Laging present, laging engaged, laging available at napag-usapan na natin yon. Ang pangalawa naman, sinusubukan nilang magmukhang cool kaya halos wala silang ibinibigay na atensyon. Ang problema, ang dating tuloy ay parang wala silang interes. Halos walang gumagawa ng bagay na talagang epektibo. At iyon ay ang pagiging tunay na present, buong buo, at mainit kapag magkasama kayo. Pagkatapos ay simpleng bumalik lang sa sarili mong buhay kapag hindi na kayo magkasama. Nagawa ko ito noon nang hindi ko namamalayan. May isang babaeng madalas kong makasama at marami talaga akong ginagawa sa buhay ko nung mga panahong iyon. Kaya kapag magkasama kami, buong atensyon ko ang nasa kanya. Present ako, nakikinig, nakatuon ang isip ko sa kanya. Pero pag uwi ko, bumabalik lang ako sa sarili kong mga ginagawa. Hindi ko iniisip na kailangan ko siyang i-text agad hanggat hindi yon natural. Sinabi niya sa akin kalaunan na ang mga linggong yon ang pinaka-nakakalito at pinaka-exciting na naramdaman niya tungkol sa isang tao. Dahil kapag magkasama kami, pakiramdam niya siya lang ang taong mahalaga sa mundo. Pero kapag wala na ako, hindi niya maintindihan kung bakit lagi niya akong naiisip. Ang contrast sa pagitan ng pagiging buong present kapag magkasama kayo at ng natural na pagkawala kapag magkahiwalay na kayo. Ang lumilikha ng emotional tension na susubukang resolbahin ng isip niya. At ang paraan ng utak para resolbahin ang tension na yon ay ang mas lumapit sa nararamdaman, hindi ang lumayo rito. Alam kong parang marami itong kailangang gawin. Pero sa totoo lang, kapag nasubukan mo na ito, kapag tumigil ka na sa sobrang paghawak sa connection ninyo at hinayaan mo lang itong huminga, magiging natural na lang ang lahat at mararamdaman niya yon sa paraang hindi niya kayang balewalain. Number 4, hayaan siya na mas maraming salita o kwento kaysa sayo. At ito marahil ang pinaka-praktikal na bagay na sasabihin ko sa'yo ngayon. Hayaan mong mas marami siyang salita kaysa sa'yo. Hindi dahil boring ka, hindi dahil hindi interesting ang buhay mo, kundi dahil sa isang napakasimpleng katotohanan tungkol sa kung paano gumagana ang tao. Nahuhulog ang loob natin sa mga taong nagpaparamdam sa atin na interesting tayo, hindi sa mga taong sila mismo ang pinaka-interesting. At napakadali lang ng paraan para gawin yon na halos parang napakadaling paniwalaan. Magtanong ka ng mga tanong na isang level na mas malalim kaysa sa karaniwan. Karamihan sa mga lalaki ay nagtatanong lang ng, kumusta ang araw mo? Sasagot siya ng, ayos lang. Tapos doon na natatapos ang usapan. Kakabahan ng lalaki at magsisimula ng magsalita tungkol sa sarili niya para mapuno ang katahimikan. Pamilyar ba yon? Ito ang dapat mong gawin. Sa halip na itanong kung kumusta ang araw niya, itanong mo kung ano ang pinakamagandang nangyari at ano ang pinakapangit na nangyari sa buong araw niya. Ang isang tanong ay walang pinupuntahan. Pero ang isa, nagbubukas ng totoong pag-uusap. Sa halip na itanong kung anong klaseng music ang gusto niya, itanong mo kung anong kanta ang pinapakinggan niya kapag mabigat ang nararamdaman niya at ayaw muna niyang makipag-usap kahit kanino. Sa halip na itanong kung saan siya lumaki, itanong mo kung ano ang pinaka-namimiss niya nung bata pa siya. Ang mga tanong na ito ay may nagagawa na hindi kayang gawin ng mabababaw na usapan. Inaanyayahan nila siyang magbahagi ng isang bagay na totoo.
Isang bagay na hindi niya basta sinasabi sa lahat ng tao. At sa sandaling magsimula siyang ibahagi sa iyo ang mga bagay na yon, dalawang bagay ang sabay na nangyayari. Mas nagtitiwala siya sa iyo. At mas nararamdaman niyang may malalim na emotional connection kayong dalawa. At ang totoo tungkol sa emotional connection, hindi yon parang simpleng pagkakaibigan sa pakiramdam niya. Iba ang dating nito. Isang bagay na sa huli, gugustuhin niyang lagyan ng pangalan. Number 5. Maging tapat kahit sa maliliit na bagay. At ito naman, natutunan ko sa nakakahiya at mahirap na paraan. Sa loob ng mahabang panahon, ginawa ko ang ginagawa ng karamihan sa mga lalaki. Kapag may sinabi ang babaeng gusto ko, halos lagi akong sumasang-ayon. Kapag sinabi niyang gusto niya ang isang pelikula, sasabihin kong gusto ko rin yon. At ang totoo, akala ko mas lalo niya akong magugustuhan dahil doon. Iniisip ko, habang mas marami kaming pinagkakasunduan, mas mabuti. Hindi pala. Ito ang totoong nangyayari kapag sumasang-ayon ka sa lahat. Tumitigil siyang makita ka bilang isang totoong tao at nagsisimula ka na lang niyang makita bilang refleksyon ng sarili niya. At hindi ka pwedeng mahulog ang loob sa isang refleksyon. Wala kang mahahawakan. Wala kang makikilalang tunay na tao. Pero kapag magalang, maayos at totoo kang hindi sumang-ayon sa kanya, may nagbabago. Kapag sinabi mong, sa totoo lang, hindi ko talaga nagustuhan ang pelikulang yon. Pakiramdam ko tamad ang ending. O kaya, sa totoo lang, hindi yon ang paborito kong lugar. Pwede bang sa iba tayo pumunta? Bigla kang nagiging totoo sa paningin niya. At ang mga totoong tao ang interesting. Ang mga totoong tao ay may sariling pananaw. Ang mga totoong tao ay marunong ding tumutol paminsan-minsan. Naalala ko ang unang pagkakataong hindi ako sumang-ayon sa babaeng gusto ko. May sinabi siya na hindi ko talaga sinangayunan. At sa halip na tumango gaya ng dati, sinabi ko lang, iba talaga ang tingin ko dyan. Pagkatapos ipinaliwanag ko kung bakit, tiningnan niya lang ako sandali. At ang una kong naisip, tapos na to, nasira ko na ito. Pero ang sinabi niya ay, sa wakas, may sarili ring opinyon. Ang pagiging tapat kahit sa maliliit na bagay ay bumubuo ng uri ng tiwalang hindi kayang buuin ng simpleng pagsang-ayon lang. Dahil alam niyang kapag sinabi mong gusto mo ang isang bagay, totoo yon. Kapag sinabi mong ayos ka lang, totoo yon. At kapag dumating ang araw na sabihin mo sa kanya ang tunay mong nararamdaman, paniniwalaan ka niya. Dahil hindi mo siya binigyan ng dahilan para pagdudahan ka. Number 6. Bumuo kayo ng sarili ninyong mundo. At ito ang personal kong paborito. Bumuo kayo ng sarili ninyong mundo. Alam mo ba yung pakiramdam na may nangyari tapos sabay kayong nagkatinginan ng isang tao? Dahil pareho ninyong alam ang ibig sabihin nito. Dahil may bagay na kayong dalawa lang ang nakakaintindi at walang ibang tao sa paligid ang makakaintindi. Ang pakiramdam na yon ay isa sa mga pinakatahimik pero pinakamakapangyarihang bagay na pwedeng mabuo sa pagitan ng dalawang tao. Mga inside joke. Mga bagay na kayo lang ang may alam. Isang salita na may kahulugan lang para sa inyong dalawa. Isang lugar na pareho ninyong napuntahan na may sariling kwento. O isang paulit-ulit na biro na nagsimula lang sa isang simpleng pangyayari pero pinag-uusapan pa rin ninyo pagkalipas ng maraming buwan. Ang bawat isa sa mga bagay na yon ay parang sinulid. At habang dumarami ang mga sinulid na yon, mas lalo ninyong binubuo ang isang bagay na pakiramdam niya ay walang makakapalit. Naranasan ko ito noon sa isang tao. Meron kaming isang paulit-ulit na biro na nagsimula lang sa isang napakawalang kwentang pangyayari. Sa totoo lang, hindi ko na ngayon maipapaliwanag ng maayos dahil kami lang ang makakaintindi. Pero sa tuwing babanggitin yon ng isa sa amin, parang paalala yon na ito ay amin, wala nang ibang may ganito. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga nito sa pinag-uusapan natin. Kapag nakabuo ka ng isang mundo kasama ang isang tao, isang pribado, espesyal, at hindi mapapalitang mundo, nagsisimula niya itong protektahan. Nagsisimula niyang maramdaman na ang pagkawala mo ay hindi lang pagkawala ng isang tao. Mawawala rin ang isang buong mundong nabuo lang dahil magkasama kayong dalawa. At kapag umabot siya sa puntong yon, kapag hindi na niya kayang isipin na mawawala ang mundong yon, siya na mismo ang magsasabi sa iyo ng tunay niyang nararamdaman bago pa niya hayaang tuluyan itong mawala. Number 7. Ipagawa sa kanya na maisip ang future kasama ka nang hindi mo ito pinipilit. At ang way number 7, mas tahimik ito kaysa sa iba pero baka ito ang may pinakamalaking epekto. Ipagawa sa kanya na maisip ang future kasama ka nang hindi mo ito kailanman pinipilit. May isang version nito na talagang pumapalpak at gusto ko munang pag-usapan yon. Dahil may mga lalaking kapag nagustuhan ang isang babae ay agad na mabigat kung magsalita tungkol sa future. Saan ba ito papunta? Ano ba talaga tayo? Pakiramdam ko may espesyal na namamagitan sa atin. At bigla niyang mararamdaman na para siyang nasa job interview na hindi naman niya gustong salihan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang tinutukoy ko ay magaan lang, casual lang. Halos parang nasabi mo lang nang hindi sinasadya. Magugustuhan mo talaga ang lugar na yon. Dapat puntahan natin yon minsan. May festival sa loob ng ilang buwan. Bagay na bagay yon sa'yo. Kailangan nating panoorin yon nang magkasama balang araw. Wala sa mga linyang yon ang naglalagay ng pressure sa kanya. Wala ring humihingi ng sagot, paliwanag, o label.
Pero bawat isa sa mga yon ay may isang napaka-espesipikong ginagawa sa isip niya. Wala sa mga linyang yon ang naglalagay ng pressure sa kanya. Wala ring humihingi ng sagot, paliwanag, o label. Pero bawat isa sa mga yon ay may isang napaka-espesipikong ginagawa sa isip niya. Pinapaisip siya. At ito ang katotohanan tungkol sa utak ng tao. Kapag naiisip natin ang isang bagay, nagsisimula natin itong maramdaman. Kapag na-imagine natin ang sarili natin sa isang lugar o kasama ang isang tao, unti-unti itong nagiging parang totoo. Nagiging parang isang bagay na gusto talaga nating mangyari. Kapag nagsimula na siyang bumuo ng future sa isip niya na kasama ka, mas mahihirapan na siyang isipin ang future na wala ka. At yun ang sandaling titigil na siyang magpigil. Yun ang sandaling sasabihin na niya sa'yo ang lahat ng matagal na niyang kinikimkim ng tahimik sa loob ng maraming linggo. Paano nagtutulungan ang lahat ng 7 paraan? Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari kapag sabay-sabay nang gumagana ang 7 bagay na ito. Dahil hindi ito 7 magkakahiwalay na teknik na nangyayari ng magkakanya-kanya. Kapag nagsama-sama ang lahat ng ito, kapag nararanasan niya ang lahat ng ito mula sa iisang tao sa parehong panahon, may isang bagay na nagbabago sa paraang hindi niya kayang balewalain. Nagsisimula niyang mapansin na iba ang paraan ng pag-iisip niya sa'yo kumpara sa ibang tao. Nagsisimula niyang bantayan kung nag-text ka na ba. Nagsisimula ka na niyang ikwento sa mga kaibigan niya kahit hindi niya naman sinasadya. Nagsisimula siyang humanap ng dahilan para mabanggit ka sa mga usapang wala namang kinalaman sa'yo. At pagkatapos, darating ang isang araw, maaring isang tahimik na sandali yon, o isang simpleng pag-uusap, o isang tinginan ninyong dalawa na tumagal lang ng isang segundo ng mas mahaba kaysa sa karaniwan. At sasabihin na niya, maaaring hindi perpekto ang pagkakasabi niya, maaaring kinakabahan siya, maaaring matawa pa siya agad pagkatapos dahil hindi siya makapaniwalang nasabi niya talaga yon ng malakas. Pero sasabihin niya, at wala sa mga yon ang nangyari dahil naglaro ka ng isip o dahil sinunod mo ang isang script. Nangyari yon dahil nakagawa ka ng isang espasyong nagbigay sa nararamdaman niya ng pagkakataong lumalim, huminga. At sa huli ay masabi ng malakas. Yun talaga ang ginagawa ng 7 paraang ito. Hindi ka nito tinuturuan kung paano siya lokohin. Hindi ka nito tinuturuan kung paano siya manipulahin. Ang ginagawa lang nito ay gawing sapat na ligtas ang sitwasyon para may totoong bagay na mangyari. Alam kong simple lang ang pakinggan ang lahat ng ito kapag inilatag mo ng ganito. At sa isang banda, simple naman talaga ito. Pero ang pagiging simple ay hindi ibig sabihin na madali itong gawin. Dahil karamihan sa mga ito ay kabaligtaran ng instinct mo kapag gusto mo talaga ang isang tao. Ang instinct mo ay sasabihing mas lagi kang nandyan. Mas magsikap ka. Sasabihin mo ang pinaka nakaka-impress na bagay. Sasang-ayunan mo ang lahat ng sinasabi niya. Ipakita mo kung gaano mo siya kamahal. Pero ang talagang gumagana ay halos kabaligtaran ng lahat ng yon. Ang maging totoo, ang maging present pero hindi desperate. Ang maging warm pero hindi nakakasakal. At ang maging tapat kahit pakiramdam mo ay may risk. Yun ang buong punto. Kung may isang babae sa buhay mo ngayon at siya ang naiisip mo habang pinapanood mo ang video na ito, pumili ka lang ng isa sa 7 bagay na ito. Doon ka magsimula. Huwag mong subukang gawin agad ang lahat. Isa lang muna. Pagkatapos obserbahan mo kung ano ang magbabago.